Ito nga bang Magnolia Chicken Templados ay aalis na dito sa SMC at ibebenta na nila dito sa Pamilya C at sa BDO. Iyan ngayon ang usap-usapan na kumakalat sa social media na baka ito raw Pamilya C yung matutuloy na ang pagpunta dito sa PBA at ang gusto nilang gawin ay hindi bumili o hindi gumawa ng sariling team, kung hindi bumili outright at ang gusto nila ay Magnolia. Alam natin na tatlo ang teams ng SMC, San Miguel, Magnolia at Ginebra. So obviously, itong San Miguel hindi pa kakawala ng SMC yan dahil yan ang kanilang flagship team. At itong Barangay Ginebra naman, pinakapopular na team sa PBA yan. Sa tingin ko malabo yung kagustuhan ng Zamboanga Valientes na bili ng Barangay Ginebra, hindi yan pakakawala ng SMC. Itong Magnolia, posible pa yan na kung maganda offer ng Pamilya C, baka pumayag itong San Miguel Corporation. Ang bibili ng Pamilya C ayon dito sa report ay mukhang ito lamang basketball team at hindi yung produktong Magnolia mismo. So sa tingin ko, kung maganda offer, hindi lang ng Pamilya C, kung hindi sino pa mang kumpanya. For example, baka itong Zamboanga, kung hindi nila makuha Ginebra, baka itong Magnolia ang kanilang pag-interesan. O baka naman itong Chooks to Go o Wilcon Depot o kung iba pang kumpanya. Ito sa tatlong SMC teams, ang pinakamalaki chance nilang mabili ay itong Magnolia Chicken Templados. Para sa mga fans ng Magnolia, welcome development ito kung sakasakaling totoo. Dahil sabi nga nila, total hindi naman patas ang pagbibigay ng trade nitong SMC dito sa Magnolia, mas pinapaboran nitong Ginebra at San Miguel, mas mabuti na siguro na mabenta nga. So tignan natin kung matutuloy ito. Siyempre isang komplikadong usapan yan. At ang base nga dito sa usapan ng PBA Board of Governors, ang gusto kasi nila, yung mga bagong teams na sasali sa PBA, ay magtayo ng sariling koponan at hindi bibili. Dahil gusto nila yung mga PBA teams umabot ng 14 o kaya 16. Ang San Miguel Beer ngayon ay hindi pa tapos dito sa pagre-reveal ng kanilang lineup. Sinabi ng board governor na si Francis Chua na nag-undergo daw ng transition ng SMP at posible na magkaroon ng iba pang pagbabago na hindi pa natin natitiyak. Sa ngayon, ang alam lang natin na latest development ay pinapirma na nila itong kanilang rookie guard na si Evan Nava. So marami nagulat dito dahil ang lumalabas niyan, sobrang dami na itong si Evan Nava idadagdag sa guard rotation ng San Miguel. Kung titignan niyo, nandiyan na si Chris Rosales, itong si Terence Romeo, si Chris Ross, Simon Enciso, ang daming guards ng San Miguel. Hindi na nga nila magamit itong si Kitty Menes. So tignan natin kung ano ang balak ngayong gawin nitong San Miguel Beer dahil sa sobrang dami ng mga guards nila. At ang paniwala ng karamihan ay hindi naman yan magagamit lahat. Ang kulang sa San Miguel ay mga big men, pero sa ngayon sinasabi ng management na magkakaroon pa rin daw ng pagbabago dito sa San Miguel Beer. Pero ang tanong na lamang ay kung matutuloy yan at kung sakasakali nga na magkakaroon talaga ng iba pang changes. Dahil sa ngayon ito raw management ng SMC ay gustong siguraduhin na magiging mas malakas yung kanilang lineup para sa darating na season. Pero base sa tingin ng mga observers, mukhang hindi naman daw ganyan ang naging approach nitong SMB dahil instead na palakasin yung kanilang big men ay nag-ipon ng mga guards. Kaya sa tingin ng karamihan mukhang magkakaproblema ang San Miguel dito sa darating na conference. Pero tignan natin, baka naman naging tama ang desisyon nitong si Coach George Gallet na kumuha ng maraming guards dito para sa SMB. Kaya kung sakasakali, baka nga maging maganda resulta niyan. Pero ang lahat ng ito ay nakadepende dito sa magiging, of course, results at kung sila ay mag-champion. Dahil anything less than a championship, hindi yan magiging maganda para sa management ng SMC. Dahil alam natin yan pagdating sa Beermen.